May buntag sa tanan, ako si Merlita Arnado, o sa kainahan nga byuda. My life before sa nahinduman ako, sa bata pa ko, nadyo ko'y doubt permi kung tinud ba ang Ginoo. Kay makita mo gud ako sa palibot na unfair lagi ang life. Nanong sila, gwapo ilang balay. Nindot ilang mga gamit, ug sinina, lami na pagkaon, ug malipayon na pamilya. Ug kana nga doubt, gidala-dala nako hantod sa akong pagdako. Ug hantod nga naminyo ko. Yun yun ang ginasulti nila na kung dili i-acknowledge sa magtiayon ng Ginoo, taliwala sa ilang kaminyon, dili jud di ay tinuod na magmalipayon ang pamilya. Nami negosyo na pomelo sa akong bana, nagsupply nami sa mall, nakapalit nami og sakyanan og mga yuta, pero kung wala jud ang Ginoo sa kaminyon, gubot jud ang pagpuyo. Nabot jud sa point na nailaing babae akong bana, ug nagbulag mi. Nasakitan ko og maayo sa iyang gihimo. Init pirmi akong ulo to the point na pirmi na ko dapatan akong mga anak. Gusto na ko patyo na akong bana o gusto pud kong magpakamatay. Kung isamarais na ako akong kaminyoon, mutigbaba jud ang grabing kasakit. Ug magbalik-balik pirmi ang doubt kung tinuod ba jud ang Ginoo. Nganong ako pa man? Nganong ingani kasakit? Nagtinarong manunta ko. Anong pirmi raman ko binuangan? Sa sulod sa 18 ka tuig, dili na mahihap sa kamot ang iyang pagbinuang. Na siya'y mga anak sa gawas. Ug ka 3 times pud ko nagkasakit og STD. Kay hilig siya mag VIP sa bar ug mogamit og prostitute. Pero ako siyang ipasagdan kay mahadlok man ko na iha kong bulagan kay na ako'y fear of broken family. Gitago o giantos lang nako ang tanan. Masing ako mga anak o pamilya, wala kabalo hantod karon kay dili ko gusto masakitan pud sila. Gibawi sa bangko among sakyanan, apil pud ang amo ang mga yuta nga gitamnan kay wala na impas og bayad. Hurot ang saving sa bangko, wala ko kabalo og asa kay siya man ang magbuot kay masuko man siya nga manghilabot ko. Hantod sa na-scam siya sa Taclobo ug napuno og utang. But salamat sa Ginoo kay naay nag-share sa pulong sa Ginoo dito sa balay si Pastora May ug si Pichi. Nag-share sa iyang testimony sa Restoration Weekend. Then I decided to join RW. Ug makaingon ko na pinaka the best na desisyon na gibuhat nako sa akong kinabuhi. Kay sa RW, dito nako nasabtan ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Gi-overcome niya ang persecution, ang rejection, betrayal, o grabe na pain. So katud di ay tanan kasakit, ug dili maayo na nagyan ako, gibayaran na di ay ni Jesus tanan, para pud ako na mutuo sa iyaha, maka-overcome pod ko. Ug iana, niana siya, it is done, it is finished. Sa RW, didto na ako napamatudan na tinuod jud di ay ang Ginoo. Nailhan na ko siya, pinagi sa iyang pulong. Ug ang pinakaunang pulong na nasabtan nako ug natatak jud sa akong hunahuna og kasing-kasing, ang Philippians 4:13. Na siya didto. I can do all things through Christ who gives me strength. Ug tinuod yun ang iyang saad na makayaran nako ang tanan pagsulay tungod kay tabangan ko niya. After RW, nadyo'y kabaguhan, dili man instant pero hinahinay ang mga pagdumot, kalagot, kasuko, napulihan ug hinahinay ug gugma, kapasayloan, pagsabot ug self-control. Nagsugod ko ka-experience og inner healing ug ipasaylo nako akong bana. Niabot ang panahon na nagsakit siya ug niuli siya sa kuha kay napuloy na siya ug wala nay moatiman sa iyaha. Maski unsa kasakit ang iyang himo sa kuha, napagtigbabaw gihapon ang gugma sa Ginoo. Giatiman gihapon ako siya kay dili siya kalakaw ug maghigda na lang sa kama. Sarado ang among supply sa mall. Apektado among negosyo.
Kay kini laging apilan og kabuang negosyo, wala joy ayo. In short, namatay akong bana sa among balay. Namatay siya na naay kapasayloan sa among duha ug sa among pamilya. Katong time na nabiyuda ko, nibati jud ko grabe nakahadlok kung makasurvive ba mi sa akong mga anak. Mura jud kog mabuang ato nga panahon. Wala na ko kabalo sa akong ginasulti o ginabuhat. Nawala man ang tanan, pero wala ko gipasagdan sa Ginoo. Wala gyapon siya napakya sa iyang pulong. Ana siya sa Psalm 68:5. God is a father for those who have no father. He takes care of widows. He rules from His holy home. Nagkaroon kog balik og hope, courage, strength para makabadayon ko ug magtinarong sa kinabuhi. Ug hinay-hinay, girestore balik sa Ginoo among negosyo. Nagyapon nagtindog among pomelo business. Wala mi gipasagdan sa akong mga anak, masing wala na akong bana, nagyapon ang Ginoo sa mua. Ug karon, ginatagaan ko higayon sa Ginoo na mahimong panalangin pod sa uban. Nako karon sa Dikit team, nagaserve sa mga bata. Kauban nako ako mga anak, igsuon ug mga higala nag-alagad sa Ginoo. Sa mga sawa ug bana din na nabugat ang ginapang-agian sa inyong kaminyoon, ginauhag ta mo na mo join sa Restoration Weekend. Kay sa RW, ma-restore imong maling pangunahuna bahin sa Ginoo. Maayog balik imong samaran nga kasing-kasing ug most especially ma-restore og balik ang imong relasyon diha sa Ginoo. Tinuod gyud ng Ginoo, pinalangga og hinigugma ta niya. Tanan dungog, himaya ug pasalamat, iya lamang. I'm Merlita Arnado, once broken, now restored. All glory to God forever. Today, atong i-share. Connect ra pod sa ilahang na-share. Wala dyan na mo nigi planuhan, but ang Holy Spirit ra jud niyang connect at nga ato ang mga kuan. So let us pray. Heavenly Father, salamat kaayo sa imong pagkamaayo. Father, help us to know you more. Pasabta mi kinsa jud ka. Pinagi aning mga situation nga imong gigamit, Father. Help us to know you. Because we believe, Father, that mao ni ang reason why gi-restore mi nimo. Because you want us to be like you. May mumiliwat sa imo, Father. Holy Spirit, anoint me. I cannot share you kung dili jud ka real sa among kinabuhi. But I believe that you are real to us. And help me, kung naman ko mga gi-prepare, Father, nga dili musubay sa imong gusto ipa-share today, ayaw ipa-share sa ko. But kung ang will nimo, ma-share na ako, itanom sa mayong luna sa mong kasing-kasing para makaatag og kabag-uhan. In Jesus' name, Amen and Amen. So good morning. Now, nahuman naman ta sa series na to about how to be approved by God. Importante ang approval ni Lord more than our blessing nga nadawat. Kaya ang Ginoo, mo bless man jud sa tuwa. Pangutana, approve ba ta? Pagsaka nato sa langit, approve ba ta sa Ginoo kay kita nakafocus ta sa mga blessing, moampo ta mga hitag blessing, but wala nato gipangayo kung approve ba ta sa kay Lord. Are we approved by God? And for the past few months, we have shared about those man of God na na-approve sa Ginoo. And today, we will go to another series about knowing Jesus Christ intimately. Kay the Bible says in John 17 verse 3, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, ang kinabuhi nga walay katapusan di ay is dapat mailhan nimo intimately ang Ginoo and mahimo kang liwat niya. Dili di ay ang kinabuhi nga walay katapusan is
nakafocus lang ka, nga malangit ka. Kay mo gingon niya dire, this is eternal life. That they will know you, nga mailhan nimo, nga tinuod ang Ginoo, which is makita ninyo, na-experience nila Marlita, yung pamilya, ang tinuod nga eternal life. Nga naman, nag-manifest ang kinaiya sa Ginoo sa ila despite sa mga problems na ilang gi-go through. And kung tanawon ninyo, yan yung dia, this is eternal life that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. After you receive Jesus Christ sa imong kinabuhi, kailangan, dili lang nimo mailhan si Jesus Christ through facts. Dili ni pwede matudlo sa tuwa. Maugan gingon niya diri sa Bible, Hebrews 8 verse 11, and they shall not teach everyone his fellow citizens and everyone his brother, saying, know the Lord. Then iyang gingon diya, for all will know me from the least to the greatest of them. Take note, mailan daw nimo ang Ginoo from the least to the greatest. So pasabot nga, kung ikaw tanaw nimo, mubo ang imong tanaw sa imong sarili, kung tanaw na nimo, murag gamay lang ka, dili ka kabalo mo basa, congratulations. Ikaw, ang kini nga mensahe para sa imo nga naman, ikaw di ay ang mas makaila sa Ginoo kaysa tong mga greatest, kay giuna man ang mga list. So, ang eternal life, ang pag-ila-ila nimo sa Ginoo, dili ni madala og kanang kanang lecture. Dili ni madala og kanang mga facts, no? But you will know Him personally. Gusto sa Ginoo maging intimate mo sa iya, ha? Like katong naitabo kay Marlita, which is ma-discuss na nato. So, dili daw ni mailhan nimo ang Ginoo through intellectual study. Nga naman, ang mga list, di man kabalo mo basa. Ang mga infant, di man kabalo mo basa. Sa ato pa, dili na di ka-experience og eternal life ang mga bata. Tama? So, niya na siya, from the least daw to the greatest, mailhan jud nimo ang Ginoo. And kung tanawon ninyo, hingon sa Bible, no, sa Matthew 11 verse 25, pwede nimo kusgan gamay ang volume mo, di ko kadungog. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent, and have revealed them to the infants. Pasabot nga, dili jud nimo mailhan ang Ginoo kung wise lang imong pairalon, pabrightay, no. Di jud ka kaila sa Ginoo kung kinsa siya, kung intellectual lang ang imong ipairal. And i-reveal lang daw niya kinsa siya sa mga humble, mga infant. He will reveal His nature sa mga humble nga mga tao. And kung tanawon ninyo, mag-share lang ko gamay og facts about Jesus Christ. Niya na siya diri, kinsa si Jesus Christ. Kay knowing Jesus Christ intimately, niya na man ang atong topic, hatag lang ko gamay nga facts about kang Jesus Christ. John 1 verse 1, in the beginning was the Word. Niya na siya diha. Sa ato pa, kung makakita mo og word, capital letter man good word. Kuha ninyo? In the beginning, sa ato pa, before gi-create ang kalibutan sa Genesis, was the Word. Pasabot nga naana si Jesucristo. Ang Word is a term used to describe Jesus Christ. Kuha ninyo? Sabtan ninyo ni siya. And the Word was with God. Si Jesus Christ na daw kauban niyang amahan. So before gi-create ang kalibutan, naana si Jesus Christ with the Father. Kuha ninyo? And the Word was God. Si Jesus Christ was God. Kuha ninyo? Daghan kay dili mo tuo nga propeta lang si Jesucristo. Clear kayong gingon. Word was God. Si Jesus Christ is God. So klaro? Nga kung naamay mo istorya sa inyo nga propeta ra man si Jesucristo. No, He is God. Kuha nito? Tabto ninyo na. Then, He was in the beginning with God. So before the creation, kauban na siya sa amahan. Tama? And John 1:3, all things came into being through Him. And apart from Him, nothing came into being
that has came into being. Sa ato pa, pagmugna sa kalibutan, walay na mugna sa kalibutan, nga wala si Jesucristo naka-witness. Apil ka. Apil pag-create sa kalibutan, na ang si Jesucristo nag-witness, ana. That's why kaila dyan si Jesucristo sa imuha. Nakuha na to? Mamigingon dia, all things came into being through Him. And apart from Him, walay gimugna din sa kalibutan, nga wala siya. Amen? Then, in Him was life. Gingon din diha kang Kristo na ay kinabuhi. Na sila'y sariling kinabuhi. And the life was the light of men. So, take note, in Him was life. Na yung mangutana, kinsa may naghimo sa Ginoo? Muna yung pangutana, no? Ini mga bright ba? Kinsa may naghimo sa Ginoo? Gingon sa Biblia, in Him was life. Na sila'y kaugalingon nga kinabuhi. Sila'y nang hatag o kaugalingon nilang kinabuhi. Klaro? Nasabdan ba ninyo? And kana nga kinabuhi, nakahatag o kahayag sa tao. That's why maski unsa ka gubot ang giagian ni Merlita, nahayagan siya pagdawat niya sa kinabuhi sa Ginoo. Sabtan ninyo? So kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi, dili jud to mahayagan. Puno to siya kalagot. Puno to siya kaligot-got sa gihimo sa iyang bana. Pero nadawat man niya ang life ni God, ang life ni Christ, naghatag og kahayag. Mao na nga iyang gingon diri, diyan na siya diri. And kana nga life ni God mahimong light. John 1:5, tama? And the light shines in the darkness. So kung unsa kangit-ngit imong kinabuhi karon daghan kay gipang-agian nga problema sama ato kay Merlita, mahimo daw kahayag ang kinabuhi ni Kristo sa imong kinabuhi. So maski unsaon niya ka-depress, unsaon niya karon ka problema ang iyang kinabuhi, acknowledge the life of Christ, mag-shine daw siya sa imong darkness. That's why maski unsa nga darkness imong gina-go through, whatever darkness that you have been go through, mahimong kahayag ang life ni Lord sa imuha. Amen? Dili doktrina ang makabag-o sa imuha. Ang life, ang kinabuhi sa Ginoo, mo na'y makabag-o sa atua. Mo na kailangan nimo siya ila-ilahon og tarong. Mo na ang eternal life. Amen? Then iyang ingon diri, the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Pasabot, kung naa na ang kinabuhi ni Kristo sa imuhang kinabuhi, dili daw magpatigbabaw ang darkness. So maski unsang bisyo ang imuhang gina-go through, kung naa ng life ni Lord sa imuha, magtingala ka, mas matigbabaw ang light. Ang tangit-ngit ni mo kinabuhi mahayagan kung naa ang life ni Lord. Na ang kinabuhi sa Ginoo. Amen? Mo na imposible jud kaayo na you receive Christ, tapos you're still living in darkness. Nga naman, ang gimuhang gidawat kinabuhi sa Ginoo. Then how come nga nagapuyo gyapon ka sa darkness? Very clear, the light, unsa nga ni nga light? Ang life ni Lord. Tama? Mag-shine siya sa asa? Sa darkness. Amen? Para asa ang kahayag? Sa darkness. So pasabot nga, once nga naa ka sa dark, unsa man ang imong problema gi-go through, mahayagan jud ka kay ngano man naa ang life ni Lord sa imong kinabuhi. Klaro? So unsa may makahatag karon kausaban sa tong kinabuhi? Dili ang imuhang determinasyon. Kay pwede man ka mo ingon magbag-o nako. Unya paghuman og isa ka bulan, mubalik lagi gyapon ka og sala. Ngano man, mas powerful man ang sala kaysa determination. Pero once nga gi-receive nimo ang life ni Christ, mas powerful ang life kaysa sin. Magtingala ka, hinay-hinay, mabag-o ka, ngano man, mag-shine man ang light sa imuhang darkness. Amen? Naba mo diha? So, si Jesus Christ gave us life.
Kay nga naman, naaman siya kinabuhi. Kung gidawat nimo ang kinabuhi niya, naa ang iyang kinabuhi sa imo ang kinabuhi. Amen? Then, mo gani iyang gingon dire, John 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen? Kung madawat nimo si Kristo, He will give you life. No one comes to the Father but through me. Di jud ka kaabot sa langit kung wala ang life ni Lord sa imo. That's why kailangan nimo i-acknowledge si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kailangan jud ka ma-experience nimo ka nga life niya diha sa imo. Then, unsay trabaho sa yawa? The thief or the enemy comes to kill, steal, and destroy. But si Jesus Christ, niani siya sa yuta, I have come that they may have life and have it abundantly. Ang yawa mo patay. Mo separate siya sa atong relationship sa Ginoo. Mo bitaw nga, ingon sa Bible, for the wages of sin is death. Tama? Ang bayad sa sala is kamatayon. Patay ka na nga life ni Lord sa tuwa. Tungod ka na matay man ka na nga spirito nga naa sa tuwa. That's why in order for you, mabalik ka na nga life, you accept Jesus Christ imong kinabuhi para ma-restore balik ka na nga life. Nakuha na to? Mabalik ka ng imong relationship sa iya, then ma-overcome nimo ang darkness sa imong kinabuhi. Apart from Jesus Christ, you are nothing. We are dead. Kuha na to? Muna gingon sa Bible, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. That's why, when you receive Christ, He will take you to a journey of knowing Him. Dili pwede nga, gidawat nimo si Kristo, moingon ka nga, luwas na ko. No. Once you receive Christ, sinugdanan pa lang na, nakadawat lang kagkapasayloan. He will take you to a journey of knowing Him. Magtingala ka na kay mga i-go through, which is atong discuss unya, then later on, hinay-hinay, mag-manifest ang iyang nature. Nga naman, ang goal manggod sa Ginoo is dili lang ka malangit. Ang goal sa Ginoo, maliwat kag batasan sa iya para mapuno ang langit og liwat og batasan sa Ginoo. Ang problema nato, kung ang imuhang goal lang malangit, unya dili nimo goal maliwat niya, mapuno ang langit ug dili liwat niya. That's why dinhi pa lang sa yuta, pagdawat nimo sa Ginoo, maningkamot ang Ginoo ana. Mangita siya pamaagi para mahimo kang liwat niya kay ang full gospel, ang full message sa gospel gidawat nimo si Kristo, napasaylo kasi mo musala, then mahimo kang liwat niya. That's the full message of the gospel. Dili lang pwede nga nakadawat lang kag kapasayloan, pero dili ka mahimong liwat niya. That's why ang salvation o ang eternal life is to know Him more. Amen? This is eternal life, that you may know, that they may know you, that true God and Jesus Christ whom you have sent. So eternal life is about the quality of life that knows God personally. Eternal life is nature ni Lord magmanifest sa imo. Unsa man ang nature ni Lord? Di ba ang nature ni Lord is kanang walay sinugdanan, walay katapusan? Ama? Pwede manggod ka eternally mabuhi sa hell. Pero kung wala ang life ni Lord sa imo But kung nadawat nimong kinabuhi sa Ginoo, musabay mo duha sa Ginoo nga mobalik sa langit. Nakuha ninyo? Naa naman si Kristo dito. Ikaw karon nga nidawat sa iya spiritually, makaadto po ka dito. Nga naman, na naman ang life. Ang passes raman nimo sa langit is ang life ni Lord. Amen? Walay life, death. Muna, dito ka padulong sa center sa earth, which is monay hell. No, kung tanawon ninyo, nga, kining eternal life, ang nature ni God nga naa sa tuwa, which is sa maning mga nature niya,
which is ma-discuss nato later. So as you will know Him and follow Him, you will become like Him. So again, our goal is to be like Him. Dili ta mo focus ka mo adto lang sa langit. Amen? Kaya ang eternal life is not only about the length of time we live, but the quality of life. Amen? So while buhi pa ka, pagdawat nimo sa Ginoo, kailangan maliwat tag kinaiya sa Ginoo. Kinsay willing nga maliwat sa Ginoo? Kita tanan. Kinsay gusto maliwat siya wa? No? So eternal life, it's about growing Him more, about knowing or growing to know Him more. Murag sa kaminyoon ba? Dili pwede nga gidawat ra nimo ang Ginoo, wala na kay intimacy. No. Dili nimo mailhan ang Ginoo kung wala kay intimacy. Same with marriage. Once nga nagpakasal ka sa imong asawa, kailangan nimo intimacy. Muhatag jud kag time. Ila-ilahon nimo ang imong bana ug asawa, tama? Ingon ana pud ang atong marriage sa Ginoo. Once nga nakigusa ka sa Ginoo, gidawat nimo siya, kailangan nimo siya ila-ilahon and dapat mag-manifest ang iyang life sa imong kinabuhi. That is eternal life. Amen? So, muna nga instruction ni Paul kay Timothy. Yan na siya, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life, to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. So, ang letter ni Paul kay Timothy, tanawan ninyo, 60 years old na ni si Paul, gisulatan niya si Timothy ang disciple, mga 40 plus years old na ni siya. So, tanawan ninyo, na born again na ni si Timothy. Kay 25 years na good nga disciple ni Paul si Timothy. Sa ato pa, niya na si Paul, nga nung niingon man siya nga, take hold of eternal life. Timothy, live hold of that. Niya na siya, get to know God better. Ila-ilahon ni mugtarong ang Ginoo. Pagdawat ni mo kang Kristo, kailangan jud nimo siya, you take hold of it. Dili pwede mo undang kag ila-ila sa iya. Kailangan everyday nimo ila-ilahon ang Ginoo. Mo na magtingala mo daghan kay mong mga problema. Kaliwat kanan ang iyong problema ngano man, naamay gamiton ng Ginoo nga mga situation sa imong kinabuhi para mag-manifest ang iyang life sa imong kinabuhi. Amen? So nga na si Paul kay Timothy, take hold of eternal life. Ayog undang og ila-ila sa Ginoo. Amen? Ay na imong tapad, ayog undang. Kailangan diligently isik jud nimo ang Ginoo. Nganuman, tubagon jud kaniya. Amen? Kailangan diligently. Ingon sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Bisayaw na to. Ang tao nga walay pagtuo, dili gayud makalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga muduol sa Dios, kay nanglan mo tuo nga adunay Dios ug motuo usab nga siya ang mohatag og ganti ngadto sa nangita kaniya. Kailangan dili gyud ay kamuundang og sik sa Ginoo. Mo na ang topic na to, intimately pangitaon jud nimo or ila-ilahon jud nimo ang Ginoo. Amen? You diligently seek Him, matubag jud ka sa Ginoo. Amen? Then iyang gingon dire, kabalo ba mo no? Akong gisulat dire, the greatest thing you accomplish on earth is not you accomplish a masteral, PhD, divinity, o unsa man ang imong nahuman. Dili na siya greatest accomplishment nimo sa kalibutan. Ang pinaka-greatest nga achievement nimo dinhi sa kalibutan is mailhan nimo tarong ang Ginoo o mag-manifest ang iyang life sa imo. Amen? He is a rewarder of those who diligently seek Him. For example, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, plans
for your welfare and not for calamity, to give you a future and hope. So, ingon na ani, Lord, kabalo ko sa imong plano sa akong kinabuhi. Nga ang plano nimo sa ako is for my welfare or to prosper me. Pero, in order for me nga ma-experience nimo ang mga plan sa Ginoo sa imong kinabuhi, unsa iyang gingon dire? Jeremiah 29 verse 12, then you will call upon me. So, dili din mo ma-experience ang mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi kung di ka mo tawag sa Ginoo. Amen? Ang plano gud sa atoa sa Ginoo is i-prosper ta. Pero naay kondisyon. Kailangan, then you will call upon me. Niya naman siya diya. Ila-ilahon, jud nimo dapat ang Ginoo sa imong kinabuhi. And, diyan siya, come and pray to me. And niya na siya diya, I will listen to you. Kailangan dyan ay intimate ka sa Ginoo para inigtawag nimo, anseran niya ang imuhang tawag. Magtingala ka, no, dugay man tubag. Magtingala ka, murag wa lagi katubag ang Ginoo. Ang pangutana, niduol ba ka sa iya ha? Intimate ba ka sa iya ha? Gila-ila ba ni mo siya? Plano ba niya sa imong kinabuhi, imong ginahimo? Amen? Clear kayo? 10:13, yan na siya diha. You will seek me and find me when you search me with all of your heart. Diligent ka dapat nga mo ila-ila sa Ginoo. Amen? You must search Him with all of your heart. Pero kabalo ba mo? Nga dili na ay hindrance sa itong pag-ila-ila sa Ginoo. Kaya nga naman, dili mang good nature sa Ginoo, ang dili pagpasaylo. Once nga naa kay dili pagpasaylo sa imong kasing-kasing, mahinder ang imong pag-ila-ila sa Ginoo. Pantayan na ninyo. Kaya nga naman, si Jesus Christ nakamantay mo, ang most nga horrible nga sala sa tao is ilansang ang anak sa Ginoo. Pinaka-worst na nga sala. Dili itong adultery, dili itong pinaka-worst nga sala. Ang pinaka-worst nga sala is ilansang nimo ang anak sa Ginoo. Tama? Gilansang nila si Jesucristo. Pero unsa man ang respond ni Jesus Christ as soon as nga gilansang siya? Unsa i-respond niya? Niya na siya diya, Father, forgive them. Wala sila kabalo sa ilahang ginahimo. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So take note, at the end na sa kinabuhi ni Kristo, naapa ba'y mas worse nga nakahimog sala sa imo ha? Kaysa kining gihimo nila sa tong amahan, nga nung dili ka makapasaylo? Namo mo diya. Pastor, wa man kakabalo sa gihimo sa kuwa, gitraidor ko. Pastor, no, gibitray ko. No, kabalo ba ka, no, sa ako no, bago lang ko gibitray. Pero I decide, sa may mong imoon, anak kong asawa, I forgive. Anak ko, okay, tamsa pa akong asawa, I forgive. Gana lang ka, desisyon na nimo nga naman, wala na mas worse pa nga gihimo nga sala ang tao, gipasaylo sa Ginoo. Ilansang nimo yang anak, tapos unsa ang heart ni Jesus Christ? Ang heart ni Jesus Christ is, nanghangyo siya sa Papa, nga pasayloa sila. So, kung tinuod jud nga na ang life ni Lord sa imo na kay forgiving heart, kabalo jud ka magpasaylo, maski unsa pa ang nahimo ana nila. Ako ma-imagine ba, no? Dagan, traidor sa tuwa. Pero na-remind ko ana ba, pa ba'y mas worst, Lord, nga sala, nga gihimo, nga nakapasaylo jud ka? Kini, gilansang. And take note, before ilansang si Jesus Christ, ang desire jud ni Jesus Christ is ma-reconcile ang mga nag-away. Kini man gud si Pilate o si Herod. Wa ni sila tingganay, di yun ni sila at peace. Pero katong time nga, before ilansang si Jesus Christ, gi-invite ni Pilate si Herod nga siya mo assess kang Jesus Christ kung angay ba ni siya nga silutan. Wala ko'y makita nga sala ni Jesus Christ nga na si Herod. Wala po ko'y makita nga sala niya na po si Pilato.
Tungod kang Kristo, nagka-at peace ning duha. Imagine nimo hapit na ka mamatay, ang imuhang tumong mag-uli ang mga nag-away. Kung tinuod jud nga naa ka kang Kristo, nadawat nimo ang life ni Christ sa imong kinabuhi, dapat mao imong batasan nga maiuli katong mga tawo nga gaaway. O kamo man diri nga banang awayon duha. Basig naa pa ba? Unya, sige mog ani diri sa inyong kamot. Sige mog ana diha. Actually, wala may condemnation in Christ. Reminder lang ni sa tuwa ba? It is a reminder sa tuwa nga abi nato na nang si Kristo sa imong kinabuhi. Nya di ka kabalo magpasaylo sa imong asawa o bana. Posible na. Dili jud na mao ang kinaiya sa Ginoo. Magtingala ka, dugay ka kasabot sa Ginoo. Dugay matubag imong pag-ampo. Ngano man, wala jud kay wisdom. Ang unforgiveness will block your knowledge diha sa Ginoo. Tingala ka, wala na. Di nakagana basag Bible. Di nakagana mo appeal sa mga fellowship. Wala kay revelation. Pwede mo basa lang ka, knowledge lang. Dili na makausap sa imo ang knowledge lang. But the life behind those knowledge na imong gibasa, mo ni makausap sa imo. O nya mo, hands off man sa imo ang balang spirito kung na kay unforgiveness. Mana nga giuna nato ni og share para mas tuloy-tuloy ang atong pag-ila sa Ginoo. So kung naa ka dinhi, nya awayon kay mo, hikapan ang kamot sa imong asawa. Ako na tang gipasaylo para mailhan ni tarong ang Ginoo. Amen? Oh, na si Richard dito, sige kaway-kaway siyang asawa. Napasaylo na ba ni mo, Jane? Okay, kana ba? No? Kay di yun ta kailangan eh. Di na to mailhan intimately ang Ginoo kung wala jud kay pagpasaylo. Amen? So, ang hindrance of knowing Jesus Christ is unforgiving heart. Tanawon ninyo, Luke 23 verse 12. Now Herod and Pilate became friends. Oh, kita ninyo? Became friends. Nag-uli silang duha, tungod lang kang Kristo. Ang pangutana, kung makitaan ba kasi mong amigo o amiga, musamot silang away, o ikaw nga naa, ang imuang presensya, makikuli sila. Kanagan abot na kasi lang balay, awayon kay ni sila, pag abot sa imong balay, mahilom silang duha, naa na dyan presensya sa Ginoo. Amen? Kanang murag maulaw silang away ba? Ay, tinuod na nga na ang presensya sa Ginoo. Pero pag abot ni mo dito, hala, nisamot silang away, murag questionable kaayo ng imuang bit-bit diha. Okay, mag-repent lang gud tagod kung medyo wala murag sinabli lagi ito, Lord, no? So makita ninyo no nga si Jesus Christ presensya niya is nag-bring og healing sa mga wounded nga heart. Sipod ka sa imong mga kaklase. Kung naa ba ka dito, sa mo sila awayon? Oh. Tanawa ang imong kan kay basig ikaw utro pug kang awayon. No? Kaawa, no? So, kabalo ba mo nga ang iyawa, dili jud siya mosugot no nga magpasaylo ka, ngano man. Gusto jud kaniya kuyugon sa impyerno. Oh. Mao na nga ayaw pod, no? Kay ngano man ang pasabot sa yawa, mapasaylo pa ka pagkamatay nimo. No. Wala na kapasayloan sa imo kung matay na ka. Kay clear ka ang scripture, Hebrews 9:27, inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. So, dapat kung buhi pa ka, magpasaylo na ka. Amen? Matthew 6:14-15, but if you do not forgive, na siya diya others, then your fathers will not forgive you. Back up ang Ginoo sa imo kung dili ka magpasaylo. Dili gyud ka kaila sa Ginoo, you will not know Christ kung naay dili pagpasaylo. That's why check ni mong heart karon. Amen? Before ta makapadayon kay mo serious ba yata og knowing Jesus Christ. Nya ikaw laguton kay ka. Pag anhin ninyo dire dili gani ka mo tapad si mong asawa no kay naglagot na sad ka. Dugay naligo, dugay nagilis, nalit na pud mo. May ana, awayon kay mo. Wala di ka kasabot sa tong i-share din ni. Nga naman ma-block na siya. Amen. Tapat ba mag-asawa ron?
Tapad. Okay, sige. Matthew 5 verse 1 to 2. Take note. Ha? O, tapad na si Jane dito siyang asawa. Na-convict. Salamat, Lord. Ano ba, no? Kaya tiglagyo ba yan sila? No? Sige, tapad na. Thank you, Lord. No? Okay. Take note. Bantayan ninyo niya. Dili pa sabot na dawat ni mo ang Ginoo. Totally, luwas na ka. Malangit na ka. Ang gingon sa Bible, if you do not forgive others, sa Matthew 6 verse 14, your Father, pasabot, born again na ka, kay Father naman imong tawag. Wala niya gingon diya, your God will not forgive you. Para sa unbelievers. Ang gingon diya, if you will not forgive your Father, pasabot nga na born again na ka, nahimo na kang anak sa Ginoo, dili di ka pasayloon kung di ka magpasaylo. Amen? Clear kayo, your Father, your Heavenly Father, will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgression. Sa ato pa, maski na born again na ka, pwede dili ka maka-access sa langit. Dili mo ma-experience ka na ang life ni Lord. Nga naman, dili man nature ni Lord ang unforgiveness. Amen? Klaro? Giingon baya ni Jesus Christ sa mga disciple niya. Nabantayan ninyo, pag human o pagkaon ni Jesus Christ sa 5,000, gitapok niya ang iyang mga disciple. Pasahon nato sa Matthew 5 verse 1 to 2. When Jesus saw the crowd, He went up to the mountain and He sat down. His disciple came to Him. He opened His mouth and began to teach them, saying, then niambak siya. So, sa gina-istorya ni Jesus Christ, disciple, kita, kamo. Yang idea, for if you forgive others your transgression, in Matthew 6:14, your heavenly Father will also forgive you. So, ang ginakastoryaan ni Jesus Christ is mga nidawat na kang Kristo. Ang mga disciple na. Amen ba? And na kay relationship sa Aman. Tama? Anak na kaniya. So, kita tanan nga nidawat kang Kristo para ni sa ato ang mensahe. Apil diha imong bana, apil. Imong asawa, apil. Apil sa kong anak pastor, apil. Nga naman, disciple naman ka. Amen? Your knowledge of Christ will not progress if we do not know how to forgive others. Amen? So, knowledge or kaning, sa tawagan ni, ang unforgiving heart will block your knowledge about knowing the Father as true God and Jesus Christ. Ang may tabuan na, you will only have facts about Jesus Christ. Nakita ninyo kining mga Pariseo, ha? Naalang sila'y facts about Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, descendant siya ni David. Na si Jesus Christ, matawo siya sa Bethlehem. Si Jesus Christ, na-acknowledge nila na nag-perform siya miracle, attested by God. Like si Nicodemus, tama, no? Na-notice yun niya eh. Pero, wala sila'y revelation kang Christ. Puro facts lang. Nga man, pangutan ako nga no. Wa man sila'y pagpasaylo nga kasing-kasing. They knew the facts about Christ, pero wala silang revelation about Christ. They just knew. Kung tanawan nimo, tanawan na to nasakpan nila nga nangabit ang isa ka babae. Tama? John 8 verse 4. They said to him, Teacher, this woman has been caught in adultery in the very act. In verse 5, now in the law of Moses, commanded us to stone such a woman, then, unsa may imong isulti? Niya na ang mga Pariseo siya. John 8 verse 6, they were saying this, testing him so that they might have grounds of accusing him. Kung tanawan ninyo, kung na kay unforgiving heart, magsige na yung accuse. Kung na kay unforgiving heart, salaman ko nimo, imo ani sala. Puro nga na, imo ang batasan sa imong asawa. Ugba na. Puro na accuse. Mao na yung mga tao nga wa kaila sa Ginoo. Kaila lang sila sa facts, but no revelation about Christ.
Tapos yang yun diya, but Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground. Yan na siya diya. Then, yan na siya diya. Verse 7. But when they persisted asking him, he straightened up and said to them, He who is without sin among you, let him be the first to throw that stone at her. Tanawan ninyo. Kung kinsa man ang wala nakasala sa inyo, mao'y una mulabay og bato. Niya na si Jesucristo. Ang mga Pariseo, hawd sila sa law. Facts. But si Jesus Christ, puno siya og grace. Muhatag siya ba og panahon nga magbago ka? Muna nga, kung gasimba ka din tapos gina-accuse ni mo imong bana o asawa sa iyang mali nga nahimo, wala ni mo siya ginatabangan nga mabago, wala ang life ni Lord sa imo Bound lang ka sa law, puro mali lang imong makita. Wala ka nag-help nga matabangan siya nga mabago because ang grace is the strength para mabago ka. Amen? Grace is the strength from God para matransform ka. For example, kung gusto ka mabago sa bisyo, ang law, mali na, adik ka, wala kay pag-asa, mauna yung law, parisi. Pero kung tinuod ka na ang life ni Lord, tabangan ni mo siya mabago. I-acknowledge ang Holy Spirit, Brad. Mangayo kag pasaylo. You acknowledge Him, pangayo tabang ang Ginoo para mabago ka. Kaya ang life ni Lord, ang Holy Spirit ang magpamatuod, ana sa imong kinabuhi. You acknowledge, magtingala ka, maginahinay na ikabaguhan. Ang law, ang Old Testament demands, punishment. While ang New Testament, si Jesus Christ, demands mercy. Kaluoy, forgiveness. Amen? Naba mo diya? Then, nana siya diya, neither do I condemn you. John 8 verse 10. Straighten up, Jesus said to her, Woman, where are they? Did no one condemn you? Si Jesus Christ di mo condemn. That's why ang tinuod nga na ang life ni Christ sa imo, dili ka mo condemn ug uban. Dire grabe, daghan na kayo. 15 katuig na may napulo na may katuig kakuyog. Dili ni mga perfect ang mga naa din But every time mamali. Repent and encourage pa dayon. Ang law, merisi. Merisi na. Ano yung pag-asa? No, that's not the new covenant. It's the Old Testament. Naba mo diha? Klaro? Jesus Christ desires mercy over justice. He brings grace than punishment in the Old Testament. Ano? Ang law nato, din sa Davao, sa Pilipinas, desires punishment sa mga makasala. Tama? Ang mga naa sa bahay pag-asa, ni patay, ng rape, ng ngawat, og tig 150 ka motor, ng rape, nipatay og tulo, nipatay og pastor. The victims of these crimes, of these people, they demand justice. Tama? Gihatagan sila justice. Gidala sila sa pag-asa kay minor pa ni sila. Tama? Karon, ikaw nga naan ang life ni Lord, you demand mercy. Mo nag-aadto ta dito karon sa pag-asa to help them nga mabagoy lang kinabuhi. Tinuod yun na nga life ni Lord nga naa sa imo. Pero kung moingon ka karon nga, grabe kay naa pa dito. Katong ni patay dito sa taga-tagum, no nga, the only daughter. Gipatay niya, gisaksak nila 38. Ka 38 times nila gisaksak. Excited kayo sila muabot dito, which is niabot. Wala na ako nabantayan nga kaatubang, di na ako itong bata nga nisaksak. Kung mutanaw kang social media, maglagot ka ani nila. Kaya nga naman, attitude niya ba? Ngayon nga nasaksak yun niya ka-38. Pag-abot dito, gahilak. Kung saan man mo ang isulti, mirisi sa imong gihimo. Wala kay nature ni Lord. You demand law. Pero kung tinuod nga na kay nature ni Lord, na kay life ni Lord,
Grasyahan dyan mo siya, magkaroon ka compassion sa ila. Ma-realize nila ilang mali. Mangayo karon sila, tabang sa Ginoo. Then magtingala ka, muingon sila, pasalamat, jud kay ko pastor nga gidala ko din Nailan ako ang Ginoo, ngayon ako pasaylo sa akong nahimong sala. Amen? That's the mercy, that's the life ni Lord. Dili ka nang mukondem ka sa isa ka tao. Amen? Naba mo diha? So kung tanawon ninyo, ato ani gamay, so klaro na kayo ang facts about Jesus Christ, no? Si Jesus Christ in the beginning, He was with God, Ginoo ang si Jesucristo, tininaog siya, then gi-share diri ni Peter, na siya diri, kining sa Acts 2 verse 22, ato lang ning tukion gamay before ta mo abot dito sa ato ang message nga unsaon nato pag-experience ka nga life ni Lord. Then Acts 2 verse 22, si Peter ni nagstorya, Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man. Okay, nagpakatawang tao si Jesus Christ. Si Jesus Christ, Ginoo, na imong tao. Tama? Ninaog siya din Then, attested to you by God. Kung tanawan ninyo, maunang first truth sa gospel, si Jesus ni came din as a man. Ginoo siya, na imong tao. Tama? Then, gi-attested by miracles niya na siya. Gi-prove ni nga anak yun siya sa Ginoo kay maka-perform man po siyang miracle. Tama? This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to the cross, namatay si Jesucristo. Si Jesucristo na imong tao, attested siya sa Ginoo, then gi-deliver siya sa yan na siya. He delivered over by the predetermined plan. So, giplanuhan ni Lord. Dili aksidente ang iyang pagkamatay sa cross. Tama? Then, yan na siya diri, but God raised him up, putting an end to agony of death, since it was impossible for him to be held in its power. Take note. Yan na siya diri. Muna ang central message sa gospel. Ang kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo. Pero pag-ambak din sa Acts 2 verse 28, niya na siya diya. Mao ni karon ang gi-share ni Peter how Jesus lived. Giunsa niya pagpuyo din as a man. Kuha ninyo? Kay diri connected ni siya, gi-share gyapon ni David sa Psalm 16 verse 25. How he lived din sa kalibutan. And iyang gingon diri, you have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. So while buhi si Jesus Christ dini sa yuta, katong napuyo pa siya, he will always saw the Lord in His presence. Pasabot nga, naay fullness daw sa joy kung naang presensya sa Ginoo. Mao na nga walay depression kung naa ang presensya sa Ginoo. Nganong maghikog ang uban? Gingon man niya sa Bible. You will make me full of joy in your presence. Dili tumaytabo ang paghikog sa uban kung naa kay relasyon sa Ginoo, na ang presensya sa Ginoo sa imo, which is mao ni nakita ni Peter kang Jesus Christ in His presence na fullness of joy. Maski grabe ang gisuffer ni Jesus Christ na ang fullness of joy. Ikalipay niya nga bayaran ta sa atong mga sala. That's why tanawa daw imo ang tapat. Tanawa imong tapat. Kung magulano na ba na ang iyang nawong? Depressed ba ang iyang nawong? Tanawag darong. Wala ang presensya sa Ginoo kung gamugot ang nawong anang imong tapad. Hawa daw. Ha? Clear kayo ang scripture? Sa iyang gingon, kung tinuod nga na ang life ni Christ sa imo ang kinabuhi, na fullness sa presence ni Lord. Na fullness sa joy. Kung na ang presensya sa Ginoo, na ang presensya sa Ginoo sa imo ang kinabuhi, na
ang joy. Walay depression. Amen? Masad ko ba? Kay nga naman, mauna nga, nagtrending ba ya karon no, na nagikog nasad tungod sa depression. Kailas ni sila kang Kristo. Maayo kay ni sila pastoryahon. Minaw mo nga mga batanon. Nabay mga batanon diha? Kita tanan batanon. Walay ginaspare ang depression. Kuha ninyo? Kung sa may naging problema ani nila, mayo man ni pastoryahon, pangutan na ang Jesucristo, makatubag yun ni sila. Namatay si Jesucristo para sa tuwa, makatubag na sila. Kristiyano man ang mga ginikanan pod. Tama? Pero ngano man nga wala ang joy, pwede nga wala ang presensya, knowledge lang. Kay clear man ang scripture, sa iyang presence there is fullness of joy, dili partial. Fullness ang iyang giingon. That's why if you have the life of Christ, naadjud ang fullness sa joy ni Lord. So wala na kay dapat ay tungod ani sa mga gipang-bash ana nila. No, dili nimo na kay ikaw na ka sa social media, naadjud ang bash ana sa mga people. Pero dili na nimo mahimo kung naa ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang knowledge. So see, ang knowledge cannot transform you, but the life can transform you. Klaro? Kung knowledge lang, pwerte ka mga brighta na makita na ako the way pag-interview sa ila, paka ang mga baba. Pero nga no, manay tabo ni. Because walay fullness sa joy. Asa ni mo makuha? In His presence, dili madala ni og magkayak-kayak ka diha, dili ni madala mag-jetski diha, kompleto tog mga outdoor nga activities. Nagtuumog mao nay makasulbad sa inyong depression? No. Life ni Christ ang makasulbad sa depression. Klaro? Dagan man tagipang agian. Basa ko sa comment. Only God. Paka ang nagbutang dito. Grabing mga testimony nila. Ako nagmarites po ko, at least ma-share na ako sa inyo ha. Sige ngon dito, na-depress po ko pila ka bulan. Na somebody nag-share sa ko I acknowledge Christ in my life. Na-restore ko karon. Paka ang mga nag-testimony dito, puro Ginoo ang ginashare, walay ni bash. Nga naman, tinuod yun. Ako ba dito magsige amen. Nga naman, in His presence, there is fullness of joy. Amen? Dili knowledge. Kasi bagtuo mo, bright na ko, kabalo na ko, anak, pastor, na-share naman na sa uban, pastor. It's not knowledge will transform you. It's the life of Christ nga naa sa imong soul. Amen? Kailangan jud nimo siya ila-ilahon og tarong para maliwat jud kaniya. Klaro? That's why, kini ang atong series karon, no? Intro pa lang to. Human ba nato ni Ron? Okay. Ang series nato, of course, no, nga ila-ilahang dyan nato ang Ginoo. Kaya nga naman, in Christ Jesus, there is fullness of joy. Wala joy gloom, wala depression. Amen? Mo ni karon ang atong ministry as a new covenant church. Kita, kamo naglingkod diha. Therefore, kay daghan man kay nga depressed ron. Samot na ting ulan. Gloomy ang lugar, gloomy pod ang imuhang batasan. Mao bitaw nga mas daghan kayog depression sa bagyo, maghikog suicide nga naman tungod sa lugar. Tama? And naay mga cases sa Europe nga kung asang gloomy nga place, dito pod daghan depression, daghan maghikog. Pero igsoon, mao na nga naa kay ministry. Gingon diri sa 2 Corinthians 4 verse 1, therefore, since through God's mercy, we have this ministry, inay mong tabad, natahimuon. Dili ta ma-discourage, inay mong tabad. So si Paul, nag-share siya sa ministry, nga dili lang daw tamo impart og knowledge, but i-impart na to atong life nga gibago sa Ginoo. Kay kung knowledge lang, hindi ni sila mutuo sa imo.
Mo na ikaw magtinarong jud ka nga bana. Kay naa daw kay ministry, magtinarong pud ka nga anak kay imong mga classmate ya sa inyong school. At ini, di ba? Sa tiniyo na niambak na sa nga ni na-depress last year ba to or 2 years ago. So, unsa may reason? Walay na reach out pud sa iya. Mao na nga karon pa lang gina-remind mo nga naa daw tay ministry. Hindi mo tapat naa tay ministry. Naa na tay ministry. Then iyang gingon diya 2 Corinthians 3:6. He has enabled us to be ministers of the new covenant. This is a covenant not of written laws, but the Spirit. Dili pa hawday. But ang life ni Lord nga na-transform sa atua, ang balang spirito nga nag-cause ana, mao nay motabang sa imuha nga mo minister sa uban. Klaro? Then iyang ingon diya, the old written covenants ends in death, but under the new covenant, the Spirit gives life. So take note, it is imparting the life of Christ to people. And kinsa man ang qualified ani? Kinsa imong qualified? Kita. Kinsa may nipili sa tuwa? 2 Corinthians 3 verse 5. It is not that we think that we are qualified. Muna kung uban sa tuwa, mayroon ka nga, uy, invite ta ka, ingon ni nga na. Actually, ang Ginoo ni qualified sa imuha. Amen? Dili sa imong pagkamaayo mo share, but ang Ginoo nga ni bag-o sa imuha, siya ang mo bag-o mo share sa atuang kinabuhi. 2 Corinthians chapter 3 verse 5, it is not that we think we are qualified to do anything on our own. Our qualification comes from God. Ang Ginoo'y nag-cause ani nga ma-qualified ka. Amen? Mao na gipaagi kag daghang problema para mahimo kang qualified. Congratulations. Kay daghan kag giagian nga problema. Kay ngano man himuon man ka nga ministers sa Ginoo para maka-comfort pud ka sa uban o maka-transform ka sa uban. So, kita nga naay life ni Christ, kita ang qualified. So, kung ang goal lang nato is mutudlo lang sa word ni God. Ang goal nato mutudlo lang sa word ni God. Ato na lang ka sa Bible school and mag-share sa word ni God. Tama? Ang goal nato mutudlo lang sa word ni God. Di, mag-enroll na lang ko sa Ateneo ug magtudlo og word ni God. Tama? Kaya ang goal raman ako is share lang ang knowledge. Ang word, ang facts. Tama? Pero dili man na mao ang goal nato. Kailangan man nato i-share ang life nga naa sa atoa, dili knowledge kay ang knowledge dili na makausab. Mao na nga maski di ka mo storya, maski dili ka maka-explain, pero makita sa imo ang asawa na bag-oy mong kinabuhi, magtingalay mo ang asawa uban naunsa ka? Ambot. Ang Ginoo ra jud ka bago. Pero dili kay kahawd sa Bible. Magtingala ka dinhi na dili ka balo mo basa, pero hinay-hinay, patingala na may kausaban. Pero dili man kabalo mo basa sa Bible, ngano man na ng life ni Christ. Then effective ka mo share sa uban. Ako gani, grabe akong gihimo. Laubog kay ko dung una. Pero magtingala ko, mo anak na ka ba? Grabe kayong Ginoo, buhi jud kayong Ginoo. And din makita nato, if our goal is to teach the Word of God, you go to the Bible school and share the Word. You don't need the Holy Spirit. You just accumulate knowledge. Tama? But if it is a question of leading people to divine life, that can never comes from mere study. Dili na madala og study lang ang pag-lead og mga tao sa life ni Christ. Kuha ninyo? We need the power of the Holy Spirit para ma-transform kining mga tawana. Dili lang pa knowledge side. That's why niana siya we have this ministry. Dili ka dapat wad-an og paglaom. We need to lead people towards such a life and we don't discourage. Knowledge does not need to change. Knowledge need not change people's life. Tama, no? Ako isulat today. Knowledge need not change people's life. Ngano man, pwede man ka mahimong knowledgeable sa physics, knowledgeable sa math,
knowledgeable sa Bible, but you will still living in a sinful life. Tama? Muna nga number one jud kaayo nga kanang si tawag gani. Number one example sa pinaka-knowledgeable is si Satanas. Imagine mo pag tintal niya kang Jesus Christ, nag-quote siya og verse, memorize niya ang verse. Pero unsay wala kang Satanas. Change life. So dili assurance ka bayo ka mamayo ka manudlo. You have that life. Pwede nga naalang kay knowledge. Mao gani gingon sa Bible, you will know them by their fruit, not with how to preach. Tagang kayong maayo diha sa YouTube, bagang kayong maayo sa Facebook, mamamba. Pero dili ka dapat ma-attract ana. Mas ma-attract ka kung nabago yang kinabuhi, kamusta sila mag-asawa, kamusta man ang iyang treatment towards other people, na ba si compassion with the lost, kay pwede nga, istadihan na lang nimo kung maayo ka mostoryas tubangan. Amen? Muna din dagang kayong mga wala na human pa din sila mo share nga naman, ang ginashare nila is ang ilang life nga nabago. Magtingala ka, para sa ito kay Merlita. Pangutanon ni mo si Merlita, memorize ba niya ang Bible? Dili. Kung sinasaya, kinabuhi sa Ginoo. Na-bless ta dili. Na-bless nga naman, ang iyang kinabuhi, nga na ang kinabuhi sa Ginoo, mo yang gi-transmit sa atoa. Mo na makausab sa atoang kinabuhi. Mo na kay ministry. Amen? So, kini, malayon ta, 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Igsoon din wala ta naga-pick up og mga verse para gitik-gitikon mo. Dini si church. Wala akin maayo para magsigilag tando ang mga tao. Dili na batasan sa New Covenant nga mga ministers. Ano siya diri? Pwede po diri nga, iyang yun diri sa 2 Corinthians 4 verse 3, even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kabalo ba mo? Ang good news nga pwede ta maliwat sa Ginoo, maliwat ang kinaiya sa Ginoo, na veil daw, dili daw na makita sa mga perishing. Kinsa man ning mga perishing? Mao ni ang mga tao nga prideful. Makita ninyo, kini sila kabalo na sa, they have knowledge about Christ. Tama? But they did not become like Christ. Partial lang ang veiling. Pasabot nga, they are, niya siya. And even if our gospel is veiled, ang good news nga mahimo tang liwat kang Kristo, natabunan daw sa mga perishing. Kinsa maning mga dili jud maliwat sa Ginoo. Kani daw mga prideful. Kining mga materialism. Kining mga gasik lang og honor sa men. Kuan ninyo? Makita man ninyo ni. For example, kining mga naitabo karon nga current events, no? Ngano man wala niya na experience ang life. Ma-veil daw ni sa mga tao nga gasik og honor sa men. Kana ganing mangita lang kag like nimo sa uban. Kung i-dislike ka, wala na. Tama? Unsa man tabo? Kinsa pa ning mga na-veil, kini daw mga prideful, dili makorek nga mga anak. Magtingala ka, naka-RW naman, pero dili mabago. Ngano man, prideful man. Naba mo diha? Then, kung tanawan nimo, i-process sa Ginoo, pero ang gusto material ng mga butang. Muna nga dili jud ma-achieve ang fullness sa gospel silang kinabuhi, which is muna yung dili. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. That's why, careful ta sa mga butang nga makablind sa atua. Sa mani? Pride, love of money, gasik lang kag honor sa men, and ang imong isip nakafocus lang sa ikalipay sa imong lawas.
mao nay maka-blind sa imo. Magtingala ka, kaila ka sa Ginoo, pero wala lagi ka bag-uhan. Ngano man, prideful man ka. Kwarta-kwarta ra imong isip. Then, unsa ray makalipay sa imong lawas, mura may imong himuon. That's why, when you acknowledge Christ, na kay pagkahimuon. Unsa man na, Pastor? 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that we who might live no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Igsoon, ang atong kapasayloan, trabaho na sa Ginoo. Ipakamatyan niya si Jesucristo. Ang atong kabag-uhan na kay part, mao gani ang 3 stages sa salvation is justification, gidawat nimo si Kristo, napasaylo ka. Ang sunod nga proseso is sanctification. Naa kay part, unsa may part nimo, dying sa imong old self. Kung ang imuang utok tong una, tunulan lang ka ani, dawaton dayon nimo, tiksan lang ka, magpakasala na kagbalik, kailangan daw mamatay ang imuang utok nga permanente makasala. Ngano man, si Jesucristo gipakamatyan na ta, ikaw po dapat mamatay sa imong karaang isip. Nga permanente suguon tong una sa sala, karon patay na ka. Amen? Para daw ma-achieve nimo ang fullness sa gospel. Unsa man ang fullness sa gospel? Maliwat ta og batasan sa Ginoo. Klaro? That's why you need to die. Mao gani yang gingon diha no nga dire padayon ta. Second Corinthians chapter 3 verse 18. But we all, kita tanan, with unveiled faces, holding as in a mirror of the glory of the Lord, are being transformed into same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Kita daw karon nga wala nagpadala sa pride, wala nagpadala sa material position, wala magpadala sa seeking honor sa men, wala nagpadala sa gusto sa imong lawas, ang gusto sa imong lawas, uwag. Ang gusto sa imong lawas, bisyo. Kita daw nga wala nagpadala ani, nga namatay na ka. Niya na siya diya, beholding in as a mirror the glory of the Lord. Makita daw ang nawong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga maski dili na kamuwali, magtingala ka, adto ka sa imong friend, mabati nilang kalinaw sa Ginoo. Muadto ka sa imong eskwelahan, mabati nila nga naa ng presensya sa Ginoo nga naman, naa na ang life ni Lord sa imo, na kay self-control. Dili na ka mag-una-una dito og bisyo sa imong mga friend. Dili na ka una-una dito kawat or cheat or unsa ba na sa imong mga classmate nga naman. Kita daw nga naka-overcome ani, mag-manifest ang kinaiya sa Ginoo. Amen? Tanawa day mong tapad kung liwat na ba na sa Ginoo. Liwat na. Nga naman, daghan naman nagipangagian. Amen? Then, iyang gingon dire. Tanawa, natay ministry ha? 2 Corinthians 4 verse 5. For what we preach is not ourselves, but kinsa? Si Jesus Christ. Ang kinabuhi ni Kristo nga nasa atua, mao imong i-preach, dili lang kasi wali-wali diha. Muna din ni pabaguhay og kinabuhi. Dili pahawday og wali. Klaro? Tanaw ninyo, dagang kay musulti. Aka ng mga simbahan diya, dagang adik. Adik sa Ginoo. Amen. Adik tong una sa bisyo, pero ginahinag bago sa Ginoo. Amen. Dagantang matestimony diri. So, ang imo ang iwali is imong kinabuhi nga na bago sa Ginoo. Mamayang ingon diya. You preach not yourself, but Jesus Christ our Lord. And ourselves as your servants. So, dili mo dapat magdakog ulo. Nga mura mo kinsa. No nga, diri ko ninyo ko nun. Kaya ako, paimportante kay ka. No, you preach as a servant. Naba mo diya? Muna nga, si Jesus Christ ang atong i-preach din sa simbahan. Amen? Mao gani nga ginaingon na mo din sa mga media team. Ayaw ninyo ibutang-butang akong nawong diha sa Facebook.
Ibutang ang pulong sa Ginoo diha. Kaya ang uban, gina-preach nila ilang nawong. Gina-attract ang mga people sa ilang pastor. You preach, klaro kayang gina. What we preach is not ourselves. Ang uban, masikat na kaayo ang ilang nawong sa Facebook kaysa ang Ginoo. Oh. Okay raman, gibutang nila akong nawong tong birthday na ako, nag-acknowledge lang sila, happy birthday, pastor, okay ra na. No? Pero kanang, halos adlaw-adlaw na ang nawong ni pastor ang nana diya sa kwan, dili nang Ginoo. Nganong kailangan nimo i-preach ang Ginoo? 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For God who said, let light shine out of the darkness. Ang Ginoo ang naghatag og kahayag sa imuha, dili ikaw. Ang Ginoo ang nibago sa imuha, mao na ang Ginoo ang imong i-preach, dili ikaw. Klaro? Ang Ginoo may nihatag, maulaw pud ka pod. Tama mo diha? Ako manggoy gigamit, pastor. Pagbantay mo ana. Kaysa may nanghatag og kahayag sa imuha para gamiton kang Ginoo, i-acknowledge nimo ang Ginoo jud. Tama mo diha? For God who said, let light shine out the darkness, made light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Amen? Dine, hapit na mo man. 2 Corinthians 4 verse 7. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God, not from us. Unsa may treasure sa kalibutan? Unsa gina-treasure nimo, Pastor Lloyd? Money, balay, sakyanan, cellphone. Ang treasure nato sa kalibutan, material possession, tama? Ang treasure nato sa kalibutan, anak. Ang treasure nato sa kalibutan, gold. Ang treasure nato sa kalibutan is diamond, tama? Pwede ang imong treasure karon is ang imong posisyon. Pwede ang treasure nimo karon is ang imong kanang position sa government or asa ba. Kabalo ba mo? Ang tinuod jud nga treasure nga naa sa imo is ang life ni God. Naba mo diya? Ang eternal life, ang kinabuhi sa Ginoo nga naa sa imo, mao nay pinaka-treasure. Mao na niana ko sa akong asawa, magdula man gud og pickleball, pickleball ang akong asawa. Then tadala siya picture sa kuha, anak ko siya. Tulo man to sila. Gahapon ba to? Kana sa dula siya. Ang iyang kauban, ako yawa jud ninyo no. Ano ko siya. Mga pensyonada jud mong tulo ba? Anak ko siya. Ang isa tag-iyag pantalan. Na sila mga barko. Ang isa ano siya kanang basta na pod taas ang rangko pod ang iyang bana. Kato tulo man to sila na isa tag-iyag barko na siya pantalan. Pero kabalo ka lang, anak ko siya, ikaw ang pinakadatoan ng tulo. Nga naman, ang tinuod nga richness is dili kaning mga material possession sa kalibutan. Picture. Unsa may currency nato sa Pilipinas? Peso, tama? Kung maabot ka sa US, dili i-acknowledge ang imong peso, nga naman dollar ang currency dito. Tama? Ang currency nato din sa Pilipinas, ang richness nato sa Pilipinas or sa yuta, dili na nimo pwede bitbiton sa langit. Maski i-appeal na sa imong lubong, dili na pwede daton sa langit. Tama? Nganuman, unsa man ang i-welcome sa Ginoo dito, ang life ni Christ mauna ang treasure sa langit. Mao gingon sa Bible, do not store up for yourselves treasures here on earth. Mabilin ra na. But store up for yourselves treasures sa langit. Unsa ng treasure sa langit? Life sa Ginoo. Kinaiya sa Ginoo. And asa na nimo makuha kana nga mga kinaiya sa Ginoo? Mo gamit ang Ginoo og mga earthen vessel. I-post na nimong mga earthen vessels. Number 1. Earthen vessel is sickness. Tama? Kini nga earthen vessels, for example, ikaw, prideful kay ka. Dili ka mo simba, di ka mo ampo,
Dili. Pero nadawat na nimo ang Ginoo ha. Nadawat na nimo ang Ginoo. Gusto sa Ginoo maliwat kaniya. Ikaw pod wala kay control sa pagkaon. Habhab dito, habhab diya. Tapos wala jud kay self-control. Padad-an ka karon og sakit. Mao may gingon diha, earthen vessel. We have this earthen vessel. Ang sulod anang earthen vessel, life ni Christ kinaiya sa Ginoo. Magtingala ka kung nana kay sakit ang mogawas sa imuha, self-control. Dili nakaganahan mo kaon og tamis. Dili nakaganahan mo kaon og mga tambok. Dili nakaganahan kanang mga sa man ni balbak ko. Dili nakaganahan ngano man. Gibunalan man kag earthen vessel. Kuha ninyo? Diri di ay nakapackage ang kinaiya sa Ginoo sa mga problema. That's why nga ingon ko kaniya, nakahilak jud ko ngano man. Grabe ang giagian niya nga problema, nigawas ang batasan sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nakapasaylo siya. Amen. So, kini nga earthen vessels nga giingon diha, we have this, niya na siya dito, we have this earthen vessel, niya na siya diha. We have these treasures in jars of clay, niya na siya diha. Tama? Unsa na? Kung na kay sakit, di na po ka reklamador. Diba? Nga, mana sa imo ang doktor. Nga po kapod. Hatagan ka og lawoy. Kaundayon ko sa ospital. Di na ka reklamador. Pero kung naa ka sa walay humba? Ha? Walay, kanang balbakwa diha? Pakaunon ni mong lawoy? Di mo kaon. Unsan ko kanding? Mangisog pa. Pag abot sa ospital, mugawas ang batasan sa Ginoo. Kontento na ka sa ihungit sa imo, dagang kag lugaw sa ka. Nya ikaw papastingon ka diri, magpasting ta ha, 3 days. Dili kaya pastor. Papastingon ka sa doktor dito before ka operan mo, pasting lagi ka lagi. Monggawas ng kinaiya sa Ginoo. Tungo na prideful kay ka di ka mo ampo, paghangad nimo dito sa ospital. Yes, Lord, permanente. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Puro yes, Lord, permanente. Oo, Lord. Unsa pa may mo ang gusto isulti, Lord. Ana, ngano man, nakatilaw kag earthen vessel. May purpose sa problema. Para mas the more ka mo yang oo sa Ginoo, mugawas ang iyang kinaiya sa imo ang kinabuhi. Ngano man, naa sa mga earthen vessels, kailangan siya mabuak sa imo ang kinabuhi. Amen? Napa mo diya? Amen. Mga nito, itong sa ba? Di na ako madungagan kay basigunyag. Sige, kaduha nga vessel. Kaduha. Financial problem. Tungo na wala kay self-control. Dili baya batasan or kinaiya sa Ginoo wala kay control. Takarag inom. Takarakaog ka ng palit. Sige na kag palit. Shopee dito, akon permanente, add to cart permanente. I-allow sa Ginoo nga wala kay kwarta na itabo na sa mga asawa. Ang asawa. Kada sulod sa mall tong una, hala, palit, kimpit. Kung gamay lang kwarta, kimpit na lang. Kay mo sakto ang kwarta. Besa na pa, hala, 1 day millionaire jud. Gialaw sa Ginoo nga walay kwarta, na-apil pud ko. Para di na ako siya mahatagan. Siya naitabo. Grabe ang presence ni Lord. Nag-manifest sa iya ang life ni Lord. Nga naman, hilak gud siya pag-atog mall. Mula jud ko'y napalit po. Ano siya? Mao dyan akong first time kaayo nga nigawas sa mall nga wala dyan ko kapalit. Anak ko, salamat dyan kaayo, Lord. Na siya self-control. Ang kinaiya sa Ginoo is self-control. Mao na nga i-allow ni Lord nga naa kay mga problema para mo gawas ang iyang kinaiya. Sa imuha. Mao na nga ayaw i-underestimate. Kung nana ka sa Ginoo, yan na kay problema. Lord, let your life will shine upon me. Amen? Napa mo diya? Magtingala ka, nanay self-control akong asawa, makontinto na ka. Di ba kung wala na kay kwarta, makontinto man ka sa inyong sudanon, di ka reklamador, makontinto na ka, di na kasigig palit-palit. Ako, sige ikot, maabtan ko tulo ka tuig before ko makapalit og brief. Kontento na ka. Tong una, sige palit. Nya dili na kinaiya sa Ginoo ang wala kay control. Ang out of control, it's not the nature of Christ.
ang nature ni Christ is self-control mo na. I-allow na ni Lord ang imuang finances mo, maugan, para mo kaingon jud ka, sa may sudan. Nailaw, oy. Salamat, Lord, kinailaw, oy. Pero itong una dagang kagkwarta, reklamador kay ka. Muna, di ay ang purpose sa problema nato. Para mo gawas ang batasan sa Ginoo. Muna nga, para tuloy-tuloy na siya, kailangan jud nga masabtan nimo nga i-allow jud ni Lord kining mga earthen vessels. Ikatulong earthen vessels. Tanawa da diya? Pamana. So, kung namroblema kasi mong bana, tanawa na lang na siya, nga mura na siya paso. Earthen vessel, jud di ay niyo. Lord, mana ka? Lord, unsa man ang imuhang gusto, ipagawas na pod ani akong bana. Mugawas ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Makapasinsya na kasi mong bana. Tingala ka, wakakasabot sa batasan sa imong bana ba? Di magtingala ka, hala Lord, nakapasinsya na lagi ko sa kuang bana. Hala Lord, no? Paras ka niyo na, ganyan, no? Lidool na sa iyang bana. Mahimo na kang kind sa iya. Nga naman, tung una kay mura, kung tung wala mo problema, wala naman. Wala mo gawas sa imong kinaiya. Kinsa may gamiton sa Ginoo para mo gawas ang batasan niya sa imong kinabuhi? Imong bana. O imong asawa pod. Akong asawa, grabe kayo. Dako kay nga vessel ni Jarjud niya akong asawa. Kung kana gamay ra, ana akong asawa, dako kayo nga earthen vessel. Pila na may katuig naguban. Pasensya pa lang nimo. Grabe nga akong pasensya sa akong asawa. Wala siya, gantos ka? Oh, kitang duha. Gantos pod ka sa ko ano. Apil pod ko kung siya ingon ani, ako murag drum. Drum nga problema sa iya. Hindi kigugulo. Kung niya sa kalmara kayo. Grabe jud kayo. Kung ana jud ang kuno akong asawa. Piyong-piyong na lang siya. Pero itong una mo sukol. Pero nasabtan naman niya na anang kinabuhi sa Ginoo. Mukalit ako, musapot ang kalit. Yaw-yaw ra kalit tong una. Itong napa ko'y pusil tong una kay mo. Gimaw jud. May lang ginahinay sa Ginoo, gitanggal tanan. Tingala lang ka. Yaw-yaw akong asawa. Nga naman siya din yung labunon, na naman diri. Yaw-yaw na po siya. Kalma na lang ka. Yes, Lord. Allow nimo ang imong anak nga gigamit nimo akong asawa para puyo akong bati si yaw-yaw. Kita ninyo? Naay mga earthen vessel nga gamiton sa Ginoo para mo gawas ang iyang kinaiya sa imong kinabuhi. Amen? Bana, nana bang bana? Asawa. Ako adyo gipaapil ang asawa kay bana ray gibutang ani ni Sarina kaganya. Iapil ang asawa kay basi musuko ang akong asawa diya. Apil pod ang asawa. Gamiton ng asawa, apil pod ang earthen vessel mga anak. Magtingala ka na imong anak maski saan yung badlong. Magtingala mo sa kagahi usay ug ulo sa imong anak, mutubo ang pasensya sa Ginoo. Ay, kung ako lang ani itong una to, na naman ka sa Ginoo, magtingala ka, muampo na ka sa iya, ha? Magtingala ka, ma-love ni mo siya, ma-encourage ni mo siya, nga naman, mugawas ang kinaiya sa Ginoo sa mga earthen vessel. Karon, anay, kanay muliki dapat, pag abot sa imong asawa, sa imuha, na problema ni abot, unya, karon, kay wala ka nag-respond, gahi yung kagikulo, ang isa jud ka makahinder nga dili magmanifest ang kinabuhi sa Ginoo sa imong kinabuhi. Aside atong kaganihan forgiveness, kaduha pride. Gihatagan na kag sakit sa yawa, giallow sa Ginoo nga moadto ang sakit sa imuha. Nya ikaw prideful gyapon ka. Paggawas nimo og hospital, balik na sa kagababog ka ng kwan. Wala kay disiplina sa imong sarili. Dili na kwan. Basig, itong una, martilyo ray gigamit pang buak, ana. Di ka mo tubag, jackhammer na ang gamiton sa Ginoo para dyan, mabuak jud ka ba?
Dili man gud mag-manifest ang kinaiya sa Ginoo kung di ka mo humble down. Lord, sorry kayo, sorry jud kayo. Pataka ra jud kog kaon. Wala na ko'y exercise, Lord. Nanana ka. Di nag-respond na ka. Sige daw, ilihok daw imong tiil. Nanaka sa ospital, ganana na ka. Paggawas nimo sa ospital, wala na po ka na exercise. Wala na po kay control sa imong pagkaon. Akin ni. Dako na sad ni ha. Di ka mo undang nang imong bisyo ha. Dire. Gitiko na to gamay ang imong liver, be. Tiko na to gamay ng kwan. Dako na pod ang ibunal sa imo akong gahi kag ulo. Amen? Pag-respond dayon, muna ako, tunitaas akong uric. Lord, sorry siya kayo, Lord. Patakari ko kaon, huwag ka na sinapo, munggos, Lord. Yana, sige kong sorry siya kayo, sige kong sorry kayo. Sorry kayo, Lord, wala na ko exercise, itaas na ako ang kwan, blood pressure. Wala na ko self-discipline. Dili man na, kinaiya sa Ginoo, wala self-discipline. Napat kung na ang presensya sa Ginoo na self-control, na kay self-discipline, pangitaan kag paagi sa Ginoo nga magkaroon kag disiplina. Amen? Kailangan jud mamatay ta. Amen? Then yan na siya din eh. Hapit na ta. 2 Corinthians 4 verse 8, we are hard-pressed on every side. Muna, kaliwat kanan daw. Every side, problema. Grabe po ni nga, earthen vessel, Lord. Ang ba na kong asawa? Imo na po, mother-in-law, na sa dimong gigamit. Hard-pressed daw ta on every side. Lahi daw nga problema ang moabot sa imuha para mo gawas ang kinaiya sa Ginoo. Kinsay mga problemado din eh. Congratulations sa inyo ha. Amen? Murag ang uban, walay mga problema. Magbantay. Dawat naman ka ni mong Ginoo. Mamayang gingon diya, i-hard-pressed ka. Hard-pressed ka on every side. But not crush. Tanawa, yang diya, but not crush. Kanaganin ka, gibabon na ka. Lord, sa mani. Tawagan na po ka sa Ginoo. Di na po ka mo surrender. Padayon na po ka. Lord, kagigibapon na kay ko, Lord. Muundan na ako sa media, Lord. Muundan ako sa worship team, Lord. Muundan na ako. Muundan na ako. Wala naman ikaw umanan, Lord. Wala ko mamasahe, Lord. Mga ka, tingala ka. Hard press gani, pero dili daw ka i-crash. Kaya hatagan man ka ni Lord. Muna ko na ang mga problema ni mo, kung mag-trust ka sa Ginoo, dili ka ma-crash. Tama? But perplexed but not despair. Yan na siya. Then, yan na siya diya. Layan ta. So, karon, unsa man ang imo ni mo? Kabalo ba mo? Igsoon. The more ka naging weak, the more ka gambuldan sa Ginoo, mas the more ka manifest ang strength ni Lord, ang iyang kinaiya. Sa Old Testament, ang strength ni Lord magmanifest kila Samson sa strength. Kusgan, tama? Pero sa New Testament, mag-manifest ang strength ni Lord sa imong weakness ka namang yung Lord, dili na ako kaya. Dili na kaya, Lord. Magtingala ka, tabangan ka sa Ginoo. May mukhang liwat niya. Clear kaya, di ba gingon sa Bible? 2 Corinthians 12 verse 9. Basa. Singin niya. Basa. He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is perfected. Asa? Sa imong weakness. Dili nimo ma-experience ang power ni Lord, ang life ni Lord kung prideful ka. God gives grace to the humble, dili sa pride. Muna kung prideful ka, tiyatagan na gani kag problema, dili gyapon ka mag-respond, i-resist ka sa Ginoo. Sayang lang kanang mga earthen vessels, ayaw sayanga ang mga earthen vessels nga gipadala sa Ginoo sa imuha. Amen? That's why ni Ana siya din mag-end ko ani 2 Corinthians 4 verse 10. Yan na siya diya. Always caring about in the body of dying of Jesus. Kung sa bitbiton daw nimo always ang body of the dying of Jesus para mag-manifest ang life ni Jesus Christ sa imuha. Tama? Para maliwat kag batasan sa Ginoo, kailangan bit-bit nimo adlaw-adlaw ang dying of Jesus. Unsa man na? Mamatay ka sa imong will daily. Ganahan ka mo suyop, pero dili man na ganahan ang Ginoo. Matay ka ana para mag-manifest ang life ni Lord. Ganahan ka manimalos, pero dili man na will ni Lord, matay ka ana. Nga naman para mag-manifest ang life ni Lord.
So ang role nimo is dying. Ang role ni God is to give you life. Klaro? Dili nimo pwede pa sa Dios na imong kausaban. Ang uban nakaila sa Ginoo, wala na matay, mo na nga dili maliwat og batasan sa Ginoo. Partial veiling. Dili gusto magbago. Pwede ta mo tindog tanan. Second Corinthians 4 verse 10. Siyang gingon? Always carrying about in the body of the dying of Jesus. Dili, once a week lang, igsuon, nga matay ka sa imong will. Adlaw-adlaw ka mamatay sa imong will. Gusto ka inom-inom ra. Will ba na sa Ginoo? Dili. So, para mag-manifest ang iyahang life sa imo, dapat mumble down ka. You die. Gusto ka magkiat lang, will ba na ni Lord? Dili. You die. Gusto ba ka mag-bisyo-bisyo ra? You die. Para ang life ni Lord mag-manifest. Dili ka gusto magpasaylo? Will ba na sa Ginoo? You die. Para mag-manifest ang iyang life. Amen? You need to die so that daily, so that God's part is to manifest His life to us. So, two-way ang atong kausaban. Heavenly Father, kami close our eyes. Heavenly Father, thank you kaayo sa imong pulong. Thank you kay gihatagan minimo revelation na dapat yun ay mag-manifest sa mo ang imong life. And thank you sa mga earthen vessels na imong gipadala sa mo. Kay diya sa sulod di ay ani, manggawas ang imong kinaiya. Among nasabtan Ginoo kini nga mga problema nga among pangagian. Kay pinaagi di ay ani nga mga problema, Lord, maliwat mig batasan sa imo. Kung mag-respond mig tarong, kung mag-humble down me. If you're here, na mga dili nimo mapasaylo. If you're here, there are people na wala nimo na forgive. Pasaylo ay gison because mo na makahinder of knowing Christ sa imong kinabuhi. If gi-allow ni Lord nga na kay mga problema, tapos prideful gyapon ka, mga ikagpasaylo sa Ginoo. Lord, sorry kaayo. Kaya wala ko nag-respond sa first nga earthen vessels nga kipadala nimo. May pagag-sorry kung nasayang lang katong mga earthen vessels sa imong bana or asawa. Nasayang lang katong mga kigamit sa Ginoo nga earthen vessels pwede mong anak, mother-in-law, parents, financial lack, sickness. Sorry kayo, Lord, na neglect na ako ni. But right now, Father, I desire nga ma-experience na mo, Father, ang fullness sa imong gospel, sa imong good news, nga maliwat jud mig kinaiya sa imo. Help us, Father, nga mag-mirror ang glory nimo sa amo. Ang glory ni Christ sa among kinabuhi. Nga tanang mga people nga nakapalibot sa amo, makita kanila sa among kinabuhi. Makita nila imong kinaiya, ang imong batasan sa among kinabuhi. Salamat kaayo. Thank you, Father. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.